Dito siya nakalagay guys no sa quarantine. Ito kina-quarantine natin yung ibon na to. So nagkaroon to ng problema kasi nung binread ko to ay hindi nakalabas yung itlog niya. Ito guys yung isa sa mga napupusuan ko guys, grizzle. Ayan oh. Kung makikita nyo guys, napakagandang inahin nito pero ito na siguro yung pinakamahirap i-breed na inahin na nahawakan ko. Ayan, tatlo na sila dito guys, no? So, yung grizzle na sinasabi ko sa inyo yung galing sa Batangas, no? So guys, magaling na itong ating pied, no? So, nagkaroon to ng problema kasi nung binread ko to ay hindi nakalabas yung itlog niya. So, nagkaroon siya ng egg bound. Yun guys yung ang itlog ay hindi nagkasya dito. So, naiiwan siya dito guys as in lumabas talaga yung laman niya, no? Lumabas yung laman nitong inahin na to. Tapos, may isang linggo din siyang hindi nagkakakain. So sinusubuan ko to, no? So hinahandpid ko siya, which is hindi ko siya usually ginagawa, no? Hinahandpid ko para lang makasurvive. Tapos after na matanggal natin yung unang debris sa itlog, yung pangalawang itlog niya nakalabas na maayos. Tapos ngayon nag-start na siya ulit makakain na maayos. So yung kalapati natin na to ay ligtas na. So recovery pa rin siya, no? Malakas na siya kumain. Pero yung katawan niya hindi pa nakakabawi. Tingnan nyo naman yung pitso. Ayan o. Ang laki, ang tulis ng pitso. No? So medyo payat pa rin siya. At siguro mga 3 weeks pa to guys. No? Magiging okay. So sa ngayon, kumakain na siya ng maayos. Dito siya nakalagay guys no, sa quarantine. Ito, kina-quarantine natin yung ibon na to. No? So katabi niya, dalawang barako. Itong barako na to ay kinokondisyon natin to guys. Kasi meron ng paparating na show sa 15 ngayong March, no? Tapos itong sa katabi niya sa kabila, ayan, ay conditioning din yan guys, no? So lilinisan na rin natin yan, pero hindi ko na bibidyohan yung paglinis natin yan. Anyways guys, ang video na to ay hindi about dun sa fight, no? So pinakita ko lang sa inyo guys kasi good news yon. So alam niyo naman wala tayong tinatago. Kapag ka nagkasakit yung kalapati, pinapakita ko. Kapag ka nagkaroon ng problema yung kalapati, pinapakita ko. Pero pag na-deads, yun ang hindi ko pinapakita. Kahit inakay na namatay, hindi ko yung binibidyohan. Or kapag may namatay na kalapati, hindi ko siya binibidyohan. Punta na tayo sa kung ano talaga yung about dito sa video na to. So kaya ko yun ni-record guys, kasi ito ay, ayan no, makikita nyo guys, failed na naman yung kanyang nakaraan na breeding, no? Tapos ngayon, kung makikita nyo guys, nailabas niya na yung dalawang itlog at ayan, gustong-gusto niya na ulit pumares, no? So gusto niya nang pumares. Siniwalay ko siya. Ang kapares na ito last time ay itim. Dito ko siya pinares. Tapos pinaghiwalay ko kasi nga nag-fail na naman yung kanilang breeding. Kasi yung blue bar na yung guys, no? Binabasag niya yung itlog. Tapos tinatapon niya sa labas, no? So ngayon ay ibibreed natin siya ulit. Pero naghahanap pa tayo ng kapares. Saglit lang guys, tukutin natin, no? Papakita natin ng close up yung itsura ng ibon. Ito na siya guys, no? So, nirecondition na natin to guys at saka nilinisan na natin yung ilong nito, no? So, inahin to guys, ayan. Tapos, napakagandang inahin nito pero ito na siguro yung pinakamahirap i-breed na inahin na nahawakan ko, no? So, actually, hiniram ko to sa tropa. Pinahiram to ng tropa sa atin, no? So, makikita nyo guys, napakagandang inahin, no? Na tatlong barako na yung pinares ko dito, kahit isa, wala pa naging successful na clutch yung inahin na to. No, so ngayon guys ay ipapares natin siya ulit, no. So kasi ang bala ko lang talaga dito, kahit isang inakay lang mailusot natin dito sa inahin na to, dahil napakaganda talaga niyang inahin, ay okay na ako, no. So ngayon guys, hahanapan natin to ng maipapares. So titingin lang tayo dun sa barako section kung ano yung magandang ipapares natin dito. At meron na akong dalawang kandidato na napupusuan na pwede nating ipares dito sa blue bar hen na to, no. So ang magiging kulungan nito yung nandun sa loob sa yung sa bagong breedingan, pwesto ng breeders, no. So hindi na diyan sa pwesto na yan, no. So ayang na yan, ililibre kasi natin yan. Tapos gagawin kasi natin kulungan ng mga manok yan. So yun. So sobrang simple ko lang pumili ng mga materyales, no, na ibibreed, no. So dun sa inahin na yon, okay naman yung mga pinares natin na barako. Ang problema lang talaga, hindi siya nagtitik ng maayos, no? So hindi ko naman sinisisi yung barako kasi yung inahin na yun na lagi ko nakikita na binabasag niya yung itlog, no? So paakyat na tayo dito ngayon sa barako section. Tapos pipili tayo ng barako na pwede nating ipares sa kanya. Actually, kahit alin dyan okay.
Kahit alin na barako na nandito na German Beauty Homer, pwede nating ipares sa kanya. Pero pipili lang tayo. Meron akong dalawang napupusuan na pwede nating ipapares sa kanya. Ito, pinares ko na to sa kanya dati. Itong checker na to, no? So, hindi sila nag-take din guys, no? So, kaya hiniwalay ko. Testing naman natin yung ibang barako na ipapares sa kanya. So, tatlo na. Pang-apat na to guys na kapares niya. Pero, hanggang ngayon, hindi pa siya nakapagpainakay dito sa akin. So, napakagandang inahin. Ang laki niya mga itlog. At sa tingin ko, maganda siya mag-akay ng inakay. Ito guys, yung isa sa mga napupusuan ko guys, no? Yung grizzle. Pwede nating ipares dito sa grizzle or dito sa T-check na to. No? Ito to. Magandang T-check din to guys, no? So, ewan ko lang kung maraming napapangitan dito, pero ako gustong-gusto ko yung build ng ilong nito guys eh. No? Malaki ilong nito. At saka isa to sa pinakamalaki ngayon, no? Sinong kasinlaki nito? Ayan, kasinlaki niyan. Ito. Tapos ayan, bata kasi yan. Pagka tumanda yan, mas malaki pa yan. Pero ito siguro ang napupusuan ko. So maraming advantage kasi kapag ka dito natin siya sa grizzle ipinares, no? Ito yung grizzle na barako guys, no? Ito kasi mahaba-haba ilong nito. Tapos ay mahaba din yung ilong nung inahin. Napakagandang inahin talaga guys. Tapos bar pattern yun. Ito T-check pattern kasi to, no? So mas gusto ko kasi kung hangga't maaari, maganda kung maitatapal natin yung grizzle jeans sa bar pattern, no? So although T-check tapos bar pattern, mas dominant yung T-check kaysa sa bar. So maliit lang yung chance na makakapaglabas siya ng bar. Pero walang problema doon, no? So malaki yung possibility na maglabas siya ng grizzle na bar, no? Ang problema lang talaga sa grizzle na to ay kung musay gusto na grizzle tapos ano siya, tiger variant, no? Napakaputi niya, guys. Ayan, oh. So, maganda rin yung ulo nito, guys. Ayan, oh. Isa sa mga pinakamagandang ulo na meron tayo dito ngayon, ito sa grizzle na to. Kaya, isa din to sa candidate na pagpipilian ko. Tapos, yung isa naman ay itong T-check, no? Ito yung T-check na gusto ko ding ipare sa kanya, no? So, ayan, may mga tama yung sere nito. Hindi maganda yung sere niya kasi tinamaan ng bulutong yan, kabilaan. Tapos, eto guys, nung inakay to, nasalpakan to ng mais sa loob ng ilong, kaya ganyan, lumobo, no? Pero gusto ko yung ilong nito, no? Apo to ni Badang, guys. At isa si Badang sa mga pinakamalalaki nating naging ibon. Pied yun si Badang, guys, no? Tapos ang tatay nito ay checker, no? Tapos ito, T-check. So, dahil malaking ibon to, malaking inahin din yun, tapos maganda rin yung head structure nito. Hindi siya masyadong mahaba, pero mahaba yung inahin. So, pwede natin i-correct kung ano yung pagkukulang na itong barako gamit yung inahin na yon. Tapos, mabibigyan din natin ng chance yung susunod na magiging inakay nila kung sila ang pagpaparisin natin na maging malalaki yung mga ilalabas nilang ibon, no? So, malaki yung chance na malaki. Kasi ito, mas malaki to kumpara dun sa grizzle, no? So, hindi ko mapagdesisyonan kung alin sa dalawa yung pipiliin natin na barako na ipapares doon, no? Parehas naman kasalanan kasi ito, T-check, yung grizzle, T-check din. Tapos ipapares natin siya sa bar, no? Kasalanan na naman to. Ayan sila guys, oh. Ayan. So, pagtabihin natin yung dalawa. Ayan, oh. Mas malaki kasi to, no? Ayan, mas malaki to kaysa dun sa, ano, sa grizzle. Ayan, oh. Kung makikita nyo guys. Pero, di hamak, mas maganda talaga ulo nito. So, pwedeng ganito na lang gagawin natin, no? So, pwedeng ito na lang ipapares natin. Tapos, kung ano yung magiging anak nila na inahin, yun na lang ang ipapares natin dito sa grizzle, no? Gusto ko din talaga i-breed tong grizzle, no? So, kapag tumanda to, magiging maiksi pa to. Napakaganda ng ulo nitong grizzle na to, guys. Ayan, no, kung makikita nyo. Napakagandang ibon, no? So, hindi ko naman to minamadali, no? Pwede naman natin, wag muna siyang i-breed. Okay lang din yun, no? So, itong grizzle na to, ito yung kapatid nung, ayan, yung kulay itim na yan. Magkapatid yan, mate sila, pareha silang barako. Pero, mas malaki ilong nun, tsaka mas mahaba. Pero mas maganda talaga tong grizzle na to, no? So, ito yung grizzle natin na walang halo, no? Grizzle ko to, na ang ginamit kong materyales ay sarili ko din pabuga. Ito, selection natin to sa mahabang panahon. Project yan ng 5 taon. Tapos, meron tayong isa pang grizzle na galing sa Batangas, yung kay Sir Larry, no? Pero syempre guys, no, magme-maintain tayo ng isang grizzle na originally sa akin, no? Tapos ang grizzle kasi hindi ko siya pinagsasama, pinagpapares parehong grizzle, no? So ang ginagawa ko, pinapares ko yung grizzle sa mga blacks or sa mga wild type. So ganun guys, eto na lang, itong T-check na lang ipapares natin do sa blue bar, no? Tapos
Maggagawa na lang tayo ng inahin, tapos hihintayin natin yung inahin na okay, na ipapares naman natin dun sa grizzle na yon. Tapos ibababa ko muna saglit yung T-check, silipin natin yung isa pang grizzle, yung galing sa Batangas, guys. Ang hirap pag video, guys, pag may bit-bit ka na kalapate tapos pababa ka sa hagdanan, no? So, yan, ito hawak na natin yung barako. Papakita ko lang saglit na pinagsama natin. So, mabilis lang naman magpapares to. Tsaka yung blue bar kasi pares na sila parehas. Yeah. Ayun na yung inahin, guys. So, isasama natin yung barako diyan. Ayan, papakita natin, no? Ayan agad. Sasarado natin kagad, syempre, no? So, ito, hindi natin dito i-breed yan, no? Pagpaparisin na natin sila dito sa loob. Guys, ayan. So, kitang-kita nyo naman. Pares na pares din yung barako. Pares na pares din tong inahin na to. Ayan, no? Okay, mabilis lang yan magpe-pairing. So, iiwanan na lang natin to. May konting commotion lang yan, no? Pero sa tingin ko magiging okay na tong dalawa na to. Ayan, mag-aaway silang konti. Pero hindi yan magbubugbugan ng malala, no? So, ayan. Ililipat ko rin yan ng pagka magkapares na sila. So, dito lang muna sila sa loob. Ayan, kaganda ng nila, oh. Diba? Okay, magpapares na yan. Nililigawan na siya ng barako, eh. Oh. Bahay niya kasi yan, kaya aawayin niya yung barako, hindi niya kilala, eh. Ayan. So, ganun lang tayo kadali mag-pairing, guys, no? So, pinagsasama ko lang, parehas naman sabik yan. Hindi yan magbubugbugan ng malala. Saglit lang yan, tapos magiging okay na yan. Tapos, ililipat lang natin sila ng breeding cage mamaya para mas magkaroon sila ng mas magandang space, no? So, balikan natin yung isa pang grizzle na sinalang ko. Ito, guys, ayun yung grizzle na sinasabi ko sa inyo, yung galing sa Batangas, no? Ayan, binigay din yan ng tropa, no? Yung presidente ng club doon, binigay sa atin nung nag-ano tayo sa nila, sa show. Tapos ito ang pinares ko, no? Dilute, no? Ito na lang yung natitira kong dilute. Akin yan, guys, no? Nakabanding din, no? So itong dilute na to, binigay ko yan sa tropa, no? Narapol yan, pinarapol namin yan. Tapos nakita ko sa tropa na sa kanya. Tapos hiniram ko. Kasi nga wala na akong dilute, no? So hiniram ko sa tropa. Tapos ngayon, sabi ng tropa, gamitin ko na lang gamitin. Akin na lang daw ulit yung kalapate, no? So tuwan-tuwa ako, guys, kasi nakabalik sa atin yung dilute. Sana lang yung nag-iisa kong dilute at gusto kong yung dilute natin, ma-reproduce kasi ipaproject natin siya sa mga pula. So far naman kasi, guys, no, yung mga breeders natin, ito, hindi pa natin nakakanding, dalawa na itlog, no? Ito yung barako na pinares natin diyan. Ayan. Tapos dito, guys, malapit na 'to mag-hatch. Hindi ko alam kung itlog nila yan o yung sinisiter nila na itlog kasi may nilagay ako diyan na hindi nila itlog. Tapos yung itlog nila at saka yung itlog na hindi sa kanila na pagsama natin, nung kinandling ko, guys, yung isa hindi fertile, yung isa fertile. So hindi ko alam kung kaninong itlog yung fertile, no? Basta yun yung nililimliman nila ngayon at malapit na rin yung mag-hatch. Dito naman sa baba, guys, ito yung kulay puti, no? Ayan yung kulay puti natin, tsaka yung anak niya, no? Actually, itong puti na to, dilute din yan, no? Kalbo yan nung inakay, no? So malapit na rin mag-hatch yung inakay nila. So hopefully, no? So ang inaasahan natin dito ay kulay puti ang ilalabas nilang inakay. So yun, guys, no? Ang dami nating pinagkakabisihan ngayon. At yun, dami rin nating mga hassle na hinahabol. Tapos ito, na i-isolate na natin yung mga inakay na awat na natin. Nandito na sila sa grow out. Ayan, 3 na sila dito, guys, no? So ito yung yung pinakabata, tapos yung dalawang nestmate. Ayan, so magkakasama na sila dito. So buti na lang hindi sila nag-away-away. So ang ginawa ko, guys, kasi nga salbahe yung dalawa na yon, yung dalawang T-check na nasa likod, ito yung maitim. Salbahe yan kasi, guys, aawayin talaga nila tong checker kapag kasinama ko lang. So ang ginawa ko, guys, para hindi nila awayin, pinaliguan ko silang 3, no? So sinabay ko na rin yung pied, tapos pinaliguan ko na rin yung blue bar, yung pinakita ko sa inyo kanina na inahin. Tapos ko silang paliguan, pinagsama-sama ko sila, hindi sila nag-away, no? Tapos nung natuyo na, ayan na, okay na sila. Magkakasama sila sa grow out ngayon. So yun lang yun, guys, hindi ko napapatagalin yung video, no? So hopefully makapagpa-breed na tayo dito sa blue bar na to, sana maging successful. Ililipat ko pa yan sila ng kulungan mamayang hapon. So hindi ko na mabibideo siguro yon, sa susunod na video na lang, no? Gawa tayong mga reels para dyan. So yun lang. Yeah.